ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ahas ay hindi lang sa gubat nakikita. Meron din sa syudad at minsan ay nasa kapitbahay o mismong pamamahay natin. Kaya nga mahalaga na maging mapagmatsyag tayo upang hindi masira ang pamilyang iniingatan natin. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang traidorin? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlinda. 34 years old at taga Laguna. Avid listener na laging nakatutok sa inyong programa na Barangay Love Stories since 2021. Na-inspire kasi ako sa mga kwento ng mga kabarangay natin na nagpapadala ng liham sa inyong istasyon. Kaya naman naisipan ko na what if ako naman ang magpadala sa inyo ng kwento ko. Magsisimula ang lahat noong 2018. Bago pa lamang mag-pandemic, online seller na talaga ako ng mga damit. Kung hindi ko sa social media binebenta ang mga paninda ko ay nagde-display ako nito sa tapat ng bahay namin. Nanay na kasi ako noon at meron na kaming isang anak ni Makoy, ang aking asawa. At sa abot ng makakaya ko, Papa Dudut, ay gusto kong tumulong sa kanya. Aba, busy na busy ang mahal kong asawa. Ano, katatapos mo lang ba maligo? Oy, Oh, ano pang hinihintay mo? Magbihis ka na doon para makakain ka na. sige pero anong niluto mong almusal, mahal? Ayan, tingnan mo dyan sa mesa, nakatakip. Wow, tuyo at itlog. Uy, tapos may sinangag pa. Paborito ko to. Lahat naman ng luto ko, paborito mo eh. Syempre, asawa kita eh. Thank you, mahal. Thank you saan? Sa pagluluto ng silog? Oo, pero hindi lang yun. Thank you kasi inaasikaso mo ako at inaalagaan kahit na busy ka rin sa negosyo mo. At dahil dyan, tapos nga ako. Sus, bolero. Pasalamat ka, mabango ka na. Kung hindi, natampal kita. Aba, grabe sobra naman sa natampal. Biro lang, ikaw naman. Magagawa ko ba naman yun sa'yo na wala namang ginawa o sinasabing masama sa akin kundi puro ka-cheesyhan? Pero, alam mo? Ano yun, mahal? Ako nga yung dapat na magpasalamat sa'yo kasi responsable at mabait kang padre de pamilya. Napakaswerte namin sa'yo ng anak mo. Itong ginagawa ko, itong munti kong negosyo, pangalawa lang to sa prioridad ko kasi kayo ng anak natin ang unang-una. Pero salamat ulit kasi na-appreciate mo yung mga ginagawa ko para sa pamilya natin. Malaking bagay yung mga salita mo para maramdaman naming mga nanay na mahalaga kami at malaki ang ambag namin sa pamilya kahit na hindi kami yung nagtatrabaho sa labas at kumikita ng pera. Hindi naman pera ang sukatan ng ambag mag-asawa sa isang pamilya. Oo, pero aminin natin, merong ibang babae dyan. Mga kapwa nanay ko na rin na pakiramdam nila wala silang silbi kasi hindi sila nagtatrabaho. Na nasa bahay lang sila, nag-aalaga ng bata at asawa nila. Gumagawa ng gawaing bahay, ganun. Wala silang sariling pera kaya humihingi sila sa asawa nila. Nalulungkot ako kapag nakakarinig ako ng ganong kwento sa mga kapwa ko nanay. Pero lalo kitang na-appreciate kasi ni minsan
Hindi mo pinaramdam sa akin ang mga bagay na yon. Oo naman. Hindi ako perpektong tao pero sa abot ng makakaya ko, gusto kong maging perpektong mister sa'yo at tatay sa anak natin. Kayo ang buhay ko. Ang dahilan kung bakit ako humihinga. Papa Dudut, gwapo at mabait ang Mr. Kong si Makoy. Pinakilala kami sa isa't isa ng pinsan ng kaibigan at dati kong kasamahan sa trabaho noon. Dati kasi akong tindera sa isang shop ng cellphone sa mall, ngunit nung kinasal kami ni Makoy at nagka-baby ay nag-resign ako para matutukan ang aming pamilya. Responsable at maalaga sa pamilya ang Mr. ko. Kaya wala na akong mahihiling pa. Pero dahil nga sa magandang lalaki si Makoy, maraming kababaihan at binabae ang humahanga sa kanya. Ngunit ni isa ay walang pinagtapunan ng tingin at atensyon ang Mr. ko. Focus lamang siya sa akin at sa anak namin. Kaya nga napakasaya ng puso ko at panatag ang aking kalooban na siya ang aking naging asawa, Papa Dudut. Cute-cute naman ang mga paninda kong damit. Ay, sana marami akong mabenta ngayong araw. Pero kung wala naman gaano, edi sa social media ko na lang susubukang ibenta. Ay, buti pa alukin kong kapatid ko. Baka may magustuhan siya sa mga bagong dating kong supply. Asan na ba yung cellphone ko? Nandito lang yun eh. Naku, iba na talaga pag tumatan. Ay, why? Ay, hala, naku. Nagulat ba kita? Medyo. Sorry naman, sorry. Hindi ko sinasadya. Para ka kasing kabuti. Kanina wala ka naman dyan, tapos bigla ka na lang sumulpot. Ay, grabe siya. Biro lang. Alam mo, gusto kita. Ha? Gusto ko yung ugali mo. Mapagbiro. Ay, nga pala. Ang ganda-ganda ng mga tinda mong damit. Hindi ko tuloy napigilang usisain. Ay, salamat. O sige, pili ka lang dyan. Baka may magustuhan ka para sa anak mo, pamangkin, o inaanak. Ay, para sa anak ko. Ay, ito oh. Tsaka, itong kulay gray. Paborito niya kasing kulay ito eh. Sige. Tapos... Ay, eto. Kuha na rin ako nitong terno. 3 pares na. Samahan mo na rin yung sombrero. Ang cute kasi. Wow, sige. Ibabalot ko lang to sa plastic ha. Oo, sige lang. Matagal ka na bang nagtitinda ng mga damit pambata? Ako? Mag-iisang taon pa lang. Sa social media talaga ako nag-aalok. Nung una, sa mga kamag-anak at kaibigan ko lang, piraso lang naman yun. Kaya yun, sinubukan ko lang talaga. Tapos nung dumami naman yung umu-order sa akin at lumaki na rin yung kita ko, naisip kong bumili na ng bultuhan para may stock ako. Sabi nga ng mister ko, i-display ko rin daw dito sa tapat ng bahay namin. Baka sakaling may makapansin at bumili. Yan, kagaya mo. Ay nako, oo, tama yan. Ay, eto na pala yung mga binili mo. Bale, 450 lahat. Okay, sige. Ayan, salamat. Ay, ito bayad ko. Ay, teka, suklian kita ng 50. Ay, naku, wag na. Anong wag na? Wag mo na akong suklian. Sa'yo na, keep the change. Uy, nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya? Kusang loob ko naman na ibinigay sa'yo. Hindi kasi ako sanay, tsaka hindi naman kailangan. Kung gusto mo, bigyan na lang kita ng isa pang terno para sakto 500. Ay, naku, wag na. Ikaw naman. Hala, sigurado ka ba talaga? Oo nga. Ay, salamat Ay, walang anuman. Ay, teka, ako nga pala si Jonaline. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Arlinda. Nice to meet you, Arlinda. Mahal, alis na ako. Oh, wow, may customer ka na pala eh. Oo. Mag-iingat ka, mahal. Salamat. Alis na ako, bye. Bye! Ay, Arlinda, yun ba yung asawa mo? Oo. Ay, in fairness ha, gwapo. Ano? Ay, wala. Sabi ko taga dyan lang ako.
Talaga? Saan? Sa tapat nyo. Bago lang kami dyan. Kalilipat lang namin kahapon. Tingin ko, mapapadalas ang pagbili ko ng mga damit ng anak ko sa'yo kapag may bago kang supply. Kasi malapit lang ang bahay natin sa isa't isa. Papa Dudut, pagkatapos ng kwentuhan namin yon ni Jonaline ay naging magkaibigan na kami. Kalilipat lamang kasi nila sa katapat naming paupahan. May anak na rin siya katulad ko at kinakasama. Kaya nga nagkaintindihan kami ng husto lalo na sa usaping may kinalaman sa pagiging nanay. Kung ilalarawan ko si Jonaline ay masasabi ko na maganda siya, maputi, mahaba ang buhok at masayahing tao. Madaldal din kumpara sa akin na sakto lang. Dahil nga sa pagiging malapit namin sa isa't isa ni Jonaline ay tinuring niya akong kaibigan. Minsan ay pumupunta sila ng anak niya sa bahay para makipaglaro sa anak ko. Tapos ay sasamahan ako ni Jonaline na magtinda. Makikitambay din siya at makikipagchismisan sa akin. May dala din siyang merienda na gawa o luto niya na gusto niyang ipatikim sa amin ng asawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, wala naman pong perpektong relasyon at wala ring perpektong karelasyon. Ngunit masasabi ko na ginawa namin ni Makoy ang aming makakaya upang maging karapat-dapat para sa isa't isa. Noong niligawan ako ng mister ko ay hindi ko kaagad siya sinagot. Sa halip ay inabot pa yon ng 5 buwan dahil kinuha niya pa ang aking loob at tiwala. Bukod doon ay wala pa talaga sa isipan ko ang makipagrelasyon. Masyado na rin akong nasanay na mapag-isa. Akala nga ng mama ko ay seseryosohin ko na ang mga biro ko sa kanya na handa naman akong tumandang dalaga. Kung tatanungin ninyo kung nagka-boyfriend ako bago si Makoy, oo ang sagot ko. Pero hindi naging maayos ang breakup namin at panluloko ang rason noon. Natroma ako, Papa Dudut, at yon ang dahilan kung bakit ilang taon din akong single bago dumating sa buhay ko ang asawa ko. Naku, maraming salamat talaga dito sa bigay mong ginataang bilo-bilo Amoy pa lang, ang sarap na. Ikaw nagluto nito? Oo, hindi lang halata sa akin pero mahilig akong gumawa ng pangmeryenda at saka panghimagas. Ako kaya laging natutuwa sa mga ganyan pag may handaan sa bahay namin nung dalaga pa ako. Kaso nung nagkapamilya na ako natigil na rin ang pagluluto ko at paggawa ng mga panghimagas. Bakit naman? Hindi kasi mahilig dyan yung kinakasama ko. Hindi siya mahilig sa kahit na anong matatamis kasi para sa kanya, pinagmumulan daw yun ng sakit. Pag gumagawa ko niyan sa bahay, hindi siya kumakain. Kahit tikim? Hindi talaga? Hindi nga. Ay, naku, maniwala ka sa akin. Yun pagdating sa mga matatamis, na akala mo magkaka-diabetes ka na agad pag kumain ka. Baka naman health conscious lang, di kaya? Baka nasa lahi na nila ang pagkakaroon ng diabetes. Naku, hindi rin. Kasi kung health conscious talaga siya, babawas-bawasan niya ang kakakain ng kanin tsaka tinapay. Hindi nga siya mahilig sa matamis. Malakas naman siya sa carbohydrate. Hindi lang naman sa matatamis na pagkain direktang nakukuha ang diabetes, diba? Kaya di talaga ako naniniwala na concern yun sa kalusugan niya. Lakas kaya kumain nun. Taob kaldero namin pag nagsaing ako. Ganun ba? Baka hindi lang talaga siya mahilig sa matatamis. Baka ayaw lang niya talaga ng gawa ko. Ang sarap-sarap kaya ng gawa mo. Ng mga luto mo. Talaga ba? Ay naku, salamat Kasi na-appreciate mo. Kaya nga lagi kitang dinadalhan dito Wala naman kasing kakain yan sa bahay. Ako lang. Teka, nagustuhan din ba ng mister mo yung mga bigay kong merienda? Anong sabi niya? Sobrang tamis ba o sakto lang? Matabang? Kulang sa linamnam? Teka, pwede bang hinay-hinay ka lang? Isa-isang tanong lang, mahina ka laban. Sorry naman. Interesado lang kasi akong malaman kung ano ang masasabi niya kasi syempre, malay mo.
Malay nating lahat maisipan kong ibenta sa social media yung mga luto ko, di ba? Kagaya mo na nagbebenta ng mga paninda mo online. Para naman may kita rin ako tsaka sariling pera. Ay, oo. Pwede rin yung naisip mo. Kaya nga anong masasabi ni Makoy? Ayos naman daw. Masarap. Masarap lang. Oo. Ano pa bang pwede niyang sabihin? Tulad ng hindi ba siya nagtaka kung sinong gumawa o nagluto? Hindi naman, kasi sinabi ko naman na galing sa'yo. Kung sa bagay. Pero masaya ako na nasarapan siya. Katulad mo, nasarapan ka rin naman eh. Oo nga. Masarap naman kasi talaga. Alam mo, ang swerte mo kay Makoy. Nabait yung asawa mo tapos halata sa kanya na mahal ka. Ay, hindi tulad nung sa akin. Sala sa init, sala sa lamig ang ugali. Nakakapagsisi tuloy na nagkaanak pa ako sa kanya at nakisama. Pero hayaan mo na, hindi naman na natin mababalik ang nakaraan eh. O siya, sige, buti pa, uwi na ako. Baka hinahanap na ako ng anak ko eh. Iniwan kong tulog para sumaglit dito sa inyo at ibigay yung niluto ko. Jonalyn, sigurado ka bang okay ka lang? Oo naman. Teka nga, patingin yan. Basa ba yan? Ha? Asan? Ayan o, yun nasa braso mo. Kanina ko pa kasi napapansin yan eh, hindi ko lang tinatanong. Pero nung nabanggit mo yung tungkol sa kinakasama mo kanina, napaisip ako kung sinasaktan ka ba niya? Oo. Pasa nga yan at oo, sinasaktan niya ako. Papadudot awang-awa ako kay Jonalyn dahil hindi niya deserve or kahit na sinong babae ay hindi deserve ang pagmalupitan at sakta ng kanilang kinakasama. Pero wala po ako sa posisyon para makialam sa kanilang dalawa. Ayoko ring isangkot ang aking sarili sa gulo na hindi naman ako kasali kaya ako na lamang kung ano lang ang kaya kong gawin para makatulong kay Jonalyn ay yon lang ang ginawa ko. Siyempre, nakwento ko kay Makoy ang tungkol sa nakita ko sa braso ni Jonalyn at pati na rin ang asawa ko ay naawa din sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw. Dumalas ang pangbubugbog kay Jonalyn ng kanyang kinakasama. Naririnig kasi namin ang ingay ng mga away nila na mula sa inuupahan nilang kwarto. Kung minsan ay meron ding mga kalabog. Natatakot ako para sa kaligtasan ng kaibigan ko at sa anak nila, Papa Dudut. Naku, nasa na kaya si Makoy? Tagal naman niya, sabi niya pauwi na siya. Nabot na siya ng 30 minuto sa daan. Alam naman niyang praning ako, tapos hindi pa nagre-reply sa mga text ko. Ay! Makoy? Makoy, ikaw na ba yan? Oo, mahal. Pabukas ng pinto, dali. Ha? Sige, teka. Bubuksan ko ng pinto. Ay! Teka, sino? Dahan-dahan. Aray ka naman. Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Teka, si Jonalyn ba yan? Ay, hala, si Jonalyn nga. Pero bakit kayo magkasama, Makoy? Ay, huwag ka munang magalit, mahal. Paano ako hindi magagalit? Bigla mo na lang siyang inuwi sa bahay natin. Tapos tingnan mo, lasing na lasing pa. Oo nga. Huwag ka nang magalit kay Makoy, Arlinda. Wala naman kaming ginagawang masama eh. May gagawin pa lang. Ano ba pinagsasasabi mo? Mahal, huwag ka maniwala sa kanya. Uy, Sino ba talaga sa inyo ang dapat na paniwalaan ko? syempre ako, asawa mo ko eh. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko kanina eh. Bakit magkasama kayo at bakit mo siya inuwi rito sa bahay natin? Hindi kami magkasama. Nakita ko lang siya dyan sa tapat ng bahay nila. Pinag-aagawan nung dalawang lalaki na ewan ko kung sino at kung saan galing yung mga yun. Tapos umiiyak yung kaibigan mo. Lasing na lasing. Kaya ayun, tinulungan ko lang. Inuwi ko rito sa bahay natin kasi alangan naman na doon ako sa inuupahan nila tumuloy, di ba? Oo nga, tama. Tama
tama si Makoy. Salamat, Makoy ah. Salamat, tinulungan mo ako. Eh, ganun ba? Naku, pasensya ka na mahal ah. Ayos lang. Alam mo naman na hindi ko magagawa sa'yo at sa pamilya natin yung bagay na yun. Yung magtaksil kasi mahal na mahal ko kayo eh. Oo naman, medyo na ano lang ako. Nagulat at naguluhan. Pero mamaya na yan. Tulungan muna natin itong si Jonalyn. Ako kanina pa nakalupasay sa sahig eh. O sige. Ayan, dyan natin iupo sa sofa. O dahan-dahan. Jonalyn naman, bakit ka ba kasi nagpakalasing? Ano, may problema ka ba? Oo, meron. May problema ako. Bakit ka umiiyak? Ano, may masakit ba? Saan? Sabihin mo. Dito. Dito sa puso ko. Nag-away kami nung kinakasama ko. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi niya. Nilayasan niya ako, dala-dala yung anak namin. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Kaya nagpangalasing ako. Gusto ko na lang mamatay. Namimiss ko na yung anak ko. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Ako, paano ba to? Tahan na, Jonalyn. Buti pa, magpahinga ka na muna. Matulog ka kasi mas kailangan mo yun sa ngayon eh. Bukas ng umaga na lang natin pag-usapan yung problema mo, ha? Papa Dudut, ang laki ng gulat ko nang inuwi ni Makoy si Jonalyn sa bahay namin na lasing na lasing. At kahit na pinaliwanag naman niya na nakita lamang daw niya ito sa tapat ng inuupahan nila ay hindi pa rin gaanong kapanatag at kakumbinsido ang puso ko. Pero ayoko naman kaagad tumalon sa konklusyon at mag-akusa ng kung ano-ano. Kaya naman, inabala ko na lamang ang sarili ko sa pag-aasikaso sa kaibigan ko. Sa sofa sa sala namin, iniwan si Jonalyn at tulog at awang-awa ako sa kanya dahil bilang isang ina ay mahirap mawalay sa anak mo. Hindi ko rin talaga alam kung paano ko siya tutulungan bukod sa i-offer ang bahay namin bilang matutuluyan niya. Bago kami matulog ni Makoy ay nag-usap muna kami tungkol sa nangyari kay Jonalyn. Sinabi ng asawa ko na sana raw ay makonsensya naman ang kinakasama nito at ibalik na sa kanya ang anak niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay hiyang-hiya sa amin si Jonalyn at paulit-ulit na humingi ng kapatawaran dahil sa abala na ginawa niya kagabi. Sinabi namin ni Makoy na walang kaso yon at buti na lamang dahil nakita siya ng asawa ko, kung hindi baka napahamak na siya. Dahil doon ay nagpasalamat ulit si Jonalyn kay Makoy at kulang na lamang ay yapusin niya ang mister ko, pero pinipigilan lamang niya. Umuwi na rin noon si Jonalyn sa inuupahan nila at noong mga sumunod na araw ay nabalita na lang namin na meron na siyang trabaho. Waitress sa isang bar ang pinasok niya. Kwento niya sa akin, desidido siyang makapag-ipon ng pera para masundan sa probinsya ang kinakasama niya at mabawi ang kanilang anak. Sinuportahan ko naman siya sa kagustuhan niyang yon, Papa Dudut. Ano ba yun? Ay, aga-agang ingay naman. Asa na ba si Makoy? Aga naman niya bumangon, wala naman siyang pasok. Ano ba yun?
Buti pa, labasin ko na nga. Baka kung ano-ano nang nangyayari. Makoy! Jonalyn! Mahal! Ikaw pala, Arlinda. Ako nga. Bakit ka nandito sa bahay namin, ha? Anong ginagawa mo rito? Binibisita ka. May dala kong pagkain, oh. Eto. Ako ba talagang binibisita mo o yung asawa ko? Siyempre, ikaw. Kasi magkaibigan tayo, di ba? Mahal, wala kaming ginagawang masama. Pinagbuksan ko lang siya ng pinto at pinatuloy dito sa bahay Kung natin. wala kayong ginagawang masama, ano yung mga kalabog na narinig ko? Ayun ba? Naku, mga gamit ko yun. Nalaglag lang kasi natabig ko. Bakit naman malalaglag yan ng 2 beses? Parang imposible naman yun. Arlinda naman. Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan na para bang malapit tayo sa isa't isa. Malapit naman talaga tayo sa isa't isa, di ba? Magkaibigan tayo. Ayun na nga, magkaibigan tayo. Pero ramdam ko na may iba ka talagang pakay kaya mo ko kinaibigan eh. Ano bang pinagsasasabi mo? Jonalyn, huwag mo nga akong gawing tanga. Alam kong kursunada mo, mister ko. Matagal ko nang pansin yun sa'yo eh. Iba yung titig mo sa kanya. Malagkit na para bang hinuhubaran mo siya. Ano? Hindi ka makapagsalita kasi totoo, no? Tama ako, no? Oo, pero Pero ano? ganun din naman makatitig sa akin si Makoy. Alam ko, ramdam ko. Nagagandahan din naman siya sa akin. May gusto rin siya sa akin kaya kinukumpirma ko ngayon. Ano sinasabi mo dyan? Wala akong gusto sa'yo, no? Mahal, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling yan. Hindi kaya ako sinungaling. Pwede bang manahimik ka na lang, Jonalyn? Kung alam ko lang na may plano ka palang sirain ang relasyon namin ni Arlinda, sana hindi na kita pinatuloy sa pamamahay namin. Ang kakapal ng mukha niyo! Mahal pakiusap. Huwag kang magalit sa akin. Wala akong ginagawang masama. Ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi mo, Makoy. Buti pa lumayas ka na, Jonalyn. Oo, Huwag ka na magpapakita sa akin. At huwag ka na rin pumunta sa bahay namin. Hindi ka na welcome dito. oo. Alis na! Alis na sabi! O ano, gusto mo kalad ka rin pa kita palabas ng bahay namin? Sabihin mo lang! Gagawin ko talaga yon. Papadudot gulong-gulo ako ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung sino kina Makoy at Jonalyn ang paniniwalaan ko. Ang hirap naman kasing hindi magduda na wala silang milagrong ginawa matapos ko silang maaktuhan na magkasama. Bukod doon ay muling umugong ang mga agam-agam ko sa puso at ang takot na malokong muli. Oo, alam kong tapat sa akin si Makoy. Pero hindi ako sigurado kay Jonalyn. Kaya nga naggalit ako sa kanilang dalawa. Mas galit nga lang ako kay Jonalyn. Ang hirap tanggapin na ginawan ko na siya ng mabuti, inasikaso at malayang pinatuloy sa bahay namin, ngunit plano niya palang ahasin ang asawa ko. Samantala kahit gusto kong patawarin si Makoy, ay hindi ko po magawa dahil kinakain ako ng labis na pagdududa. Tumal naman. Ilang araw na akong wala halos benta. Meron mang bumibili, paisa-isa lang. Tumigil na lang kaya ako sa pagtitinda. Baka wala na talagang patutunguhan tong ginagawa ko. Nag-aaksaya lang ako ng lakas at oras. Mahal, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan? Tungkol dun sa nangyari. Yung nakita mong magkasama kami ni Jonalyn. Ano na naman kasinungalingan ang sasabihin mo, Aber? Arlinda, wala akong sinabing kasinungalingan. At wala akong planong magsinungaling sa'yo. Saka parang hindi naman yata patas na di mo ako pakinggan nung itinanggi ko ang mga sinabi ni Jonalyn eh. Kilala mo naman akong tao, di ba? Wala akong pakialam sa iba, kayo lang ng anak ko ang prioridad ko. Oo, pero ano bang malay ko kung nagbago ka na pala? Na tama nga si Jonalyn, na gusto mo na rin siya.
Hindi. Hindi ako magkakagusto sa babaeng yun. Mahirap paniwalaan. Pero, narealize ko, kasalanan ko rin naman eh. Masyado ako naging kampante. Pinatuloy ko siya sa bahay natin. Pinapasok ko siya sa buhay natin. Akala ko kasi matino siyang tao. Yun pala, may masamang plano. Mahal, nung araw na pumunta siya rito, sinabi na niya sa akin na nagugustuhan na niya ako. Nagulat ako, pero di ako nakaimik agad nung tinangka niya akong halikan. Buti na lang, hindi lumapat sa akin yung labi niya at agad ko siyang natulak. Yung narinig mong kalabog nun, siya talaga yun kasi 2 beses din niya akong pinilit na halikan. Gustong gusto ko na nga siyang balian ng leeg pero nagpigil ako nun. At yun na yun yung naabutan mo. Ganun na ba talaga siya kadesperado? Siguro, kaya nga galit na galit ako sa babaeng yun eh. Ako rin. Pero ewan ko kung paano ko mapapaniwala ang sarili ko sa mga sinasabi mo ngayon eh. Alam mo naman na may trauma ako sa mga ganyan, di ba? Gawa nung ex ko. At nang dahil sa nangyari, bumalik yung mga trauma ko na yun. Naiintindihan ko naman pero sana maintindihan mo rin na hindi ako gagawa ng dahilan para masira ang pagsasama natin. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya natin sa kahit na ano o sino sa mundong to. Saka ikaw lang ang mahal ko, Arlinda. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. Kayo lang ng anak natin ang nilalaman ng puso ko. Sana maisip mo yan. Lalo ngayon na sinusubok tayo. Pag-iisipan ko pero sana bigyan mo muna ako ng panahon. Oo, mahal. Naiintindihan ko. Salamat, Makoy. Papa Dudut, inabot ng ilang taon bago tuluyang bumalik ang tiwala ko sa aking asawa. Pero naging maunawain si McCoy. Muli niya akong niligawan at hindi naman sinukuan. Hindi nga nagtagal ay nagkaayos naman kami. Ang mahalaga sa akin ay mag-focus na lamang kami sa aming pamilya. Sana lamang ay tama ang aking desisyon. Wala na rin naman kaming balita kay Jonalyn at wala na rin kaming pakialam sa kanya. Simula noon ay mas naging maingat na ako sa kakaibiganin at papapasukin sa bahay namin. Nakakatakot na kasing magtiwala basta-basta lalo na at may ibang tao na pwede kang traidorin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang kwento ng buhay namin. God bless and more power po sa inyong istasyon. Mabuhay po kayo at number 1 po kayo sa puso at isipan namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arlinda. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.